A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nag-stop tayo sa number 24 o 23. At ang 1 to 23 sinabi natin ay lahat yun patungkol sa tauhid ng uluhiyya. Ibig sabihin lahat yun ay tamang paniniwala o pagsamba kay Allah Ta'ala. 1 to 23 tamang paniniwala o tamang pagsamba kay Allah Ta'ala. Mahalaga yun. Kasi once na magkamali ka ng isa doon, kahit mag-ibada ka ng 1,000 taon, hindi tatanggapin sa'yo ng Allah Ta'ala. Kaya dapat alam niyo yun, yung 1 to 23. Para ka nagsasala, tapos may tahi ka pala sa puwet. O, di ba? Pwede ba yun na marumi yung katawan mo kapag nagsala ka? Di ba? Kabilang sa kondisyon, pag nagsala ka, dapat malinis ka. Di ba? Nakaharap ka sa kibla, nasa wudu ka. Para kang nagsasala na hindi ka nagwudu. So, ganun din yung pagsamba. Para ka sumasamba kay Allah, tapos mali yung paniniwala mo sa Kanya. Naintindihan ninyo? Kaya mahalaga yung 1 to 23 na yun. Tinatama niya yung paniniwala ni Aladdin. Baka kasi mayroong paniniwala si Aladdin sa kanyang puso, tapos nagsasala siya. Di ba? So, mangyayari yung sala niya, magiging walang halaga. Kasi meron siyang maling paniniwala. So, dahil dito, si Aladdin nakikinig siya at tama niya yung kanyang lahat ng paniniwala, kaya lahat ng ibada ni Aladdin magiging tama na. Tama? Sipag yan si Aladdin eh. Maraming motor yan eh. Mayaman na yan. So, yun ang paniniwala natin sa number 1 to 23. Na-discuss natin lahat yun. Tama? Tapos lumipat tayo sa 24 at 25. Anong sabi natin sa number 24? Naniniwala tayo na may pangalan si Allah na magagandang pangalan. At meron siyang mga katangian. At meron siyang katangian si Allah Ta'ala na merong 4 na batas sa kanyang katangian. Ano yung unang patakaran? Sa may katangian si Allah, anong unang patakaran? Yung unang patakaran patungkol sa pangkatangian ni Allah ay, anong unang number 1 doon? Ano yung number 1 doon? Hindi yun. Ano yun, Dalpaki? Naniniwala. Pangalan yan eh. Naniniwala tayo sa may pangalan si Allah at meron siyang katangian. Hindi pwedeng ihalin tulad. Ano pa? Hindi pwede bigyan ng itsura. Ikatlo. Hindi pwedeng itangge. Ika-4. Bawal palitan. Kung ano yung nabasa mo sa Quran, bawal mo palitan yon. Nakuha ninyo? So yun yung unang tandaan ninyo. May katangian si Allah. Halimbawa, si Allah Ta'ala, sinabi niya sa Quran na meron siyang kamay. Meron siyang kamay na, at yung kamay na yon ay kung ano lang yung naangkop o bagay kay Allah Ta'ala at papasok yung 4 na batas na bawal ihalin tulad, bawal mo bigyan ng itsura, bawal mo itangge, at bawal mo palitan. Kung ano lang yung nabasa mo, dapat maniwala ka. Nakuha ninyo? Yun ang batas natin patungkol sa tinatawag na sifat. Pag sinabi mong sifat, katangian ni Allah Ta'ala. Tapos sumunod tayo sa number 25. Sabi natin, mattafaqa fil asma la yastalzim al-ittifaq fi sifat. Anuman, sabi niya, anuman ang magkahalintulad sa pangalan. Ang magkahalintulad sa pangalan kay Allah at sa mga nilalang, anuman ang magkapareho sa pangalan kay Allah at sa nilalang, hindi ibig sabihin pareho na sa katangian. Hindi ibig sabihin ang pareho na sa katangian kapag pareho ang pangalan. Tama? Halimbawa, si Allah Ta'ala, sinabi niya na siya ay nakakarinig. Ibig sabihin ba pareho ng pandinig natin? Hindi. Tama? So, magkapareho yung salitang pandinig at nakakarinig siya, hindi ibig sabihin na pareho ang salitang nakakarinig magkahalintulad na sa nilalang. La yastalzim al-ittifaq fi sifat. Hindi nangangahulugan ay pareho na agad sa katangian ng mga nilalang ang katangian ni Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? At nagbigay tayo ng maraming halimbawa dyan. Tama ba? Halimbawa si Isaac pogi. Si Malik pogi. Magpareho ba ng muka? Hindi. Di ba? Hindi sila magkapareho ng muka. Pareho ng katangian na merong pogi. Pero hindi ibig sabihin pag sinabi kong pogi si Isaac, pogi si Malik, pareho ng muka. Hindi papayag si Malik na may kamukha siya, na pogi siya. Tama? So, ibig sabihin, ito ay katanggap-tanggap sa atin na anuman yung magkapareho sa pangalan,
magkapareho sa pangalan, hindi ibig sabihin ay magkapareho saan? Sa katangian. Nakuha ninyo? At walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Kay Allahu Ta'ala ang kompletong katangian at pangalan. Mas lalong hindi pwede magkaroon ng magkapareho sa katangian. Kasi Panginoon siya. Nakuha ninyo? Kaya walam yakul lahu kufuwan ahad. Siya ay walang kahalintulad, walang kapareho, walang kapartner, mas lalo na sa katangian. Naintindihan ninyo? So, yun ang tinutukoy nun na alitifaqo fil asma. Ano man na magkahalintulad sa pangalan sami, hindi nangangahulugan magkahalintulad sa katangian. Gising ka ba? Mukhang hindi ka nakapagsahol ah. Para kang galing digmaan ah. So, yun ang tinutukoy natin doon. So, number 20, ano na? 26 na. Yun yung number 25. Naniniwala tayo na ang pangalan ni Allah, naniniwala tayo na ang pangalan ni Allah ay, ano? Naniniwala tayo na may pangalan si Allah, na may pangalan si Allah, na may pangalan siya, at yung pangalan na yun ay tumutukoy rin sa kanyang katangian. Ulitin ko, naniniwala tayo na si Allahu Ta'ala ay may mga pangalan, at ang mga pangalan na yun ay tumutukoy yun sa katangian din. Hindi lang basta pangalan. Naintindihan ninyo? Halimbawa, tayo ay naniniwala sa tatlong bagay. Unang-una, na may pangalan siya. Ikalawa, yung pangalan na yun, may katangian yun. Ikatlo, ginagamit natin bilang tayo yung Muslim, yung pangalan na yun, para makamit natin yung anuman ang pwedeng pagsamba sa katangian na yun. Halimbawa, si Allahu Ta'ala Ar-Rahman. Ano ibig sabihin ng Ar-Rahman? Maawain. At ang katangian ng maawain na yun, ano? Ano siya? Naawa siya. Yun yung katangian ng mapangalan ng maawain. So tayo, paano natin ginagamit nyo na sinasamba natin si Allah na siya ay Ar-Rahman? Kapag ikaw ay nagkasala, anong ginagamit mo? Ya Allah, kaawaan mo ako. Nagkasala ako. So may pangalan, may katangian at ginagamit natin yon bilang sinasamba natin siya. Nakuha ninyo? So ang pangalan ni Allah, tandaan ninyo ay meron din katangian. Hindi pwede na may pangalan lang tapos walang katangian. Meron nga sa mga Pilipino pangalan Jesus. Pero ubod ng kasamaan yung ugali. Di ba? Pangalan lang yung maganda, pero walang katangian. Pwede mo tawagin ang pangalan ni Hamid Pogi. Di ba? Uy, Pogi. Yung pala. Di ba? Nakuha ninyo, pinupunto ko doon. Merong pangalan sa Arabic, Jamil. Pangalan niya, ibig sabihin ng Jamil, Pogi. Pero yung tao pala, hindi Pogi. So, yung pangalan niya, hindi tumutukoy saan? Sa katangian. Di ba? Nakuha ninyo? So, yan ang sa mga bagay ng mga nilalang. Sa mga nilalang yan. Nakuha ninyo? Meron pa babae, maganda. Miss ganda, di ba? Yung pala kamukha ni Diwata. Di ba? Nakuha ninyo? So, walillahil mathalul a'la. Pag sinasabi ko yung salitang ganun, walillahil mathalul a'la, ibig sabihin kay Allahu Ta'ala ang kompletong katangian at magandang pangalan. Nakuha ninyo? Ay, walillahil mathalul a'la, kay Allahu Ta'ala bilang Panginoon, perpektong Panginoon, mas karapat dapat na yung pangalan niya ay tumutukoy talaga sa katangian. Nakuha mo, Boret? Yan. Kung di ka maaksidente, di ka pupunta sa masjid eh. Hindi, mabait daw si Boret eh. So, tumutukoy yung pangalan niya sa katangian. Tingnan ninyo, halimbawa, si Allah Ta'ala nang binanggit niya yung magnanakaw sa Quran. Meron ayat ng pagnanakaw sa Quran. Sabi ni Allah Ta'ala, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasabu nakalam min Allah. Yung aya, basahin ko yung aya ha. Sabi ng Allah Ta'ala, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma.
ang magnanakaw na lalaki at magnanakaw na babae, putulan ang kanilang kamay. Magnanakaw. Jazaan bima kasaba, nakalam min Allah. Ito ay gantimpala sa kanilang mga parusa sa kanilang ginawa. At sabi niya dito ay hatol sa kanila ni Allah. Tapos sabi niya dito, Wallahu azizun hakim. Si Allahu Ta'ala ang aziz, makapangyarihan, at siya ay hakim. Ibig hakim, makatarungan. Bakit binanggit niya yung makapangyarihan at makatarungan nung binanggit niya yung pagnanakaw? Bakit? Kasi yung pangalan niya dito, tumutukoy yun sa katangian. Na ang magnanakaw, hinatulan ni Allah, siya yung makapangyarihan. Tapos dinugtungan niya na sabi niya makapangyarihan at makatarungan. So yung pagnanakaw ng pagputol ng kamay bilang katarungan yun at batas ni Allah Ta'ala. So tumutukoy yung kanyang pangalan sa katangian na siya yung makapangyarihan at nagbigay ng batas. Tapos sinabuhay natin mga Muslim na magnanakaw dapat putulan ng kamay. Kasi siya yung Diyos at Panginoon. At sabi din ng Allah Ta'ala. Tapos dinugtungan niya yung aya. Sabi niya, "Faman taba min ba'di zulmi." At sino man nagtauba, ibig sabihin, nagsisi na siya sa kanyang ginawang kasalanan, wa aslaha at kanyang inayos ang kanyang sarili, fa innallaha yatubu alayhi, papatawarin siya ni Allah. Tapos sabi dito, innallaha ghafurur rahim. Si Allah ang maawain at mahabagin. So bakit niya binanggit dito maawain siya? Kasi nagbago na yung tao. So, kanyang nilagay ang kanyang mga pangalan at kanyang katangian bilang pagsamba ng mga tao kay Allah Ta'ala sa kanilang sitwasyon. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nagbago na siya, ang Allah Ta'ala, pag gamitin mo yung kanyang pangalan bilang pagsamba, na, ay Allah, patawarin mo ako, ikaw yung tawwab, pagpatawad. Humingi ako ng tawad sa'yo ngayon. Kapag humihingi ka na mag-asawa ka, Ishak, ya Allah, gusto ko na mag-asawa. Anong gagamitin mong pangalan? Urzuqni ya Raziq. Biyayaan mo ako o ikaw, Panginoon, na nakapagbibigay ng biyaya. Di ba? O pag si Boret gusto na mag-asawa. Di ba? Ya Allah, biyayaan mo ako ng magandang asawa. Di ba? Biyayaan mo ako ng NMAX. Ya Raziq. Di ba? Tinuturuan ka ni Allah Ta'ala din na gamitin yung magandang pangalan at kanyang katangian para mabiyayaan ka. Di ba nakuha natin yung sa tauhid nakaraan? Kapag nagtawassul ka, pwede yung gamitin yung pangalan niya pati katangian. Naalala ninyo? So, ibig sabihin, ang sa kanyang katangian dito sa asma wa sifat, tumutukoy din na ano? Ano yan? Ano yun? Tumutukoy din na yung katangian ni Allah Ta'ala ay, yung pangalan ni Allah Ta'ala tumutukoy din sa kanyang katangian. Tama? So, yun ang number 3. Na ang mga pangalan ni Allah Ta'ala ay tumutukoy sa kanyang katangian. Number lang na. Hindi, balik tayo sa 1, 2, 4, 1. Pang ilan na to? 26. Hindi nakikinig. Balik tayo sa 1. Dito sa asma wa sifat. Kasi yung nakuha natin 1 to 23, tauhid ng uluhiyya, rububiyya yun. Ito, tauhid ng asma wa sifat. So number 4. Tama? Ano yung number 1? Ano yung number 1? Kumpletohin mo, Hamid. Kumpletohin nyo. Ano yung number 1? Kayo naman, number 4 pa lang tayo. May pangalan at katangian. Number 2. Hamid, nanguhula ka. Mag-isip ka muna bago mo sabihin yun. Number 1, na si Allah Ta'ala may pangalan at katangian. Pero, bawal halin tulad, bawal bigyan ng itsura, bawal itanggi, bawal palitan. Yun yung number 1. Ano ba naman kayo? May pangalan, may katangian, tapos yung 4. Number 2, Alam, hindi kasi kayo nagsusulat.
Alam mo, pag nagsulat kayo, may mas matutunan kayo. Kahit sa cellphone ninyo, may dala kayong cellphone, isulat nyo na lang eh. Wala naman kayong dalang notebook, wala naman kayo sa school, di ba? Isulat nyo sa cellphone ninyo, may matutunan kayo. Eh, sa akin, wala. May Facebook naman eh. Eh, mas maganda kayo, kasi at least may matutunan kayo. Number 2, ano man yung magkapareho sa pangalan, hindi tumutukoy saan? Magkapareho sa katangian. Number 3, anong sabi natin? Na lahat ang pangalan ni Allah tumutukoy rin na may katangian na yung pangalan na yon. Nakuha ninyo na. O pag tinanong ko ulit na naman, wala na naman. Nakaka-bad trip kayo. Ay, alon ko lamesa na to eh. Okay, number 4. Number 4, Asma'ullahi Ta'ala muttafiqatun bi'tibari dhat wa mutabayyinatun wa mukhtalifatun bi'tibari sifat. Sabi dito, ang mga pangalan ni Allah Ta'ala tumutukoy lahat yun kay Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, lahat yun tumutukoy kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Ang tinutukoy ng mga pangalan na yan si Allah Ta'ala. Wa mutabayyinatun mukhtalifatan bi'tibari sifat, at ang kanyang sifat tumutukoy sa pagkakaiba ng katangian. Naintindihan ninyo? So, pag sinabi na itong katangian na to ay siya'y makapangyarihan, yung tumutukoy sa kapangyarihan, iba naman yung tumutukoy sa kanyang pagiging maawain. Tama? Pero lahat yun ay tumutukoy kanino? Kay Allah Ta'ala. May punto. Mayroon siyang ipupunto dito. Bakit niya binanggit to? Nakuha ninyo? Di ba binanggit natin ang Asy'ariyah? Naalala niyo yung paniniwala ng, dapat isulat niyo rin yan. Yung paniniwala ng Asy'ariyah, hindi sila niniwala sa sifat ni Allah Ta'ala. Hindi sila niniwala sa sifat ni Allah Ta'ala. Bakit? Kabilang sa dahilan ng kung ba't hindi sila niniwala, kasi pag tinukoy mo raw si Allah Ta'ala na maawain, na meron siyang katangian na awa, o meron siyang, may si Allah Ta'ala may kamay, may muka, tumutukoy daw din yung muka na yun, iba sa kamay, iba daw Diyos, ibang Diyos daw yun, magkakaiba daw. Kasi, tumutukoy daw sa magkakaibang katangian. At pagkakaiba ng katangian, iba-iba ang Diyos. Naiintindihan ninyo? Yun ang pinupunto nila. Kaya sabi nila, dahil gano'n ang mangyayari, ay hindi kami pwedeng maniwala tumupatungkol sa sifat na yan. Dapat si Allah Ta'ala may pangalan pero walang katangian. So yun ang paniniwala nila. Kaya dito, ang paniniwala natin, hindi. Ang paniniwala natin, ang lahat ng mga pangalan ni Allah Ta'ala tumutukoy sa Kanya. Siya mismo. At ang katangian na yon na magkakaiba tumutukoy din kay Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Hindi porkit may isang katangian, iba na yung Diyos na yon o magkakahiwalay na. Nakuha ninyo? Lahat yun ay tumutukoy kay Allah Ta'ala. Halimbawa, ang pangalan ni Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di ba binabasa natin yan? Bismillahirrahmanirrahim. Ay tumutukoy yan kay Allah Ta'ala. Ano ba yung sabihin ng Rahman? Maawain. Ano yung sabihin ng Rahim? Mahabagin sa Tagalog. Mahabagin. Mas malalim o mas malawak yung Ar-Rahman, tapos yung mahabagin, mas special. Nakuha ninyo? Yun. So, kung titignan ninyo, meron siyang pagkakadikit. Tama? Yung maawain, mahabagin. Tama? Kasi may parehong may awa yun eh. Nakuha ninyo? So yung magkaibang pangalan na yon, tumutukoy pa rin kay Allah Ta'ala sa magkaibang katangian. Magkaibang katangian. Nakuha ninyo? May special na bawat katangian na yon. Tama? At lahat yun tumutukoy kay Allah Ta'ala. Lahat yun tumutukoy kay Allah Ta'ala. Lahat yun tumutukoy kay Allah Ta'ala. Hindi ibig sabihin nun ay ilan yung, sabi nila marami ang Diyos. Hindi yung ganun. Kanin tulad ng relihiyon ng Kristiyano, di ba? 3 yung Diyos nila. Diyos Ama, Diyos Anak, pati Espiritu Santo. Kaya kami nagtatanong bakit pwede sa mga Muslim, 4 yung babae mag-asawa? Tama? Anong nakakagulat doon? Kayo nga tinanggap nyo 3 yung Diyos nyo di ba? Tapos niyo tatanggapin, 4 yung asawa pwede sa Muslim, di ba? Nakuha ninyo? Yan, yung tumutukoy din doon sa magagandang pangalan at katangian ng Allah Ta'ala.
Tad, yung mga tad yung sa pag-asawa, yung pag-asawa, ito po yung pag-asawa sila yung gano'n ang mag-baka. Si Aisha, asawa niya yun, oo. Ano yun, 9 years old. Sa mga anong unang panahon kasi, ang ganong edad, hindi kahalin tulad ngayon, ang liliit ng tao. Nakuha ninyo? Yung unang dati, ng panahon ng mga Roman Persian Empire, mga empire na yan, pati sa mga Arab, malalaking tao kasi yung mga Arab. Mga Pilipino lang naman yung mga liliit. Di ba? Kaya ba, makalaki ang tinatago ninyo? Pilipino kayo. Di ba? Punta kayo sa Africa, para kayong babae lang doon, sa liit ninyo. Malalaki yung mga Arab, pati yung mga unang panahon, dating naging habit na nila yon. Ang babae, kapag umabot ng 9-10, nagiging dalaga na sa kanila. Ang salitang 18 years old, sa Pilipinas lang yan. 10 years old nga, kumapatay eh. Diba? Snatcher na eh. 10 years old eh. So, anong nangyari? Ginagawa lang ng batas ngayon yung 18, akala nila yung less than 18, hindi marunong mag-isip. Eh, tingnan mo ngayon, 10 hanggang pataas. Diba? Hindi kinakasal. Dito lang sa Dakota, may kachat na, may jowa na. 10 years old, ha? Tapos magtataka sila patungkol sa Rasulullah. Eh, yung mga Arab dati, yung mga, hindi lang mga Arab, pati yung mga Persian, pati yung mga taga-Europe, nag-aasawa sila mga ganong edad. Normal dati yun. Normal dati, ganun yung pag-aasawa nila sa babae. Ngayon kasi, ang asawa ngayon, naging 30-40 na, delay na, kasi bakit? Yung babae ngayon, nagtatrabaho na. Tapos wala nang panahon sa bahay. Dati ang kababaihan, sa bahay lang. Ang trabaho lang nila, inaasikaso yung pamilya. Ngayon, nadidelay na yung pag-aasawa ng babae 30-40 kasi nga yung kababaihan ngayon, pinalabas na pwede na magtrabaho sa bench, model na sa pen shop, model na sa tribal, model na sa tingnan mo lahat na tinda, puro babae na. Tapos ngayon sa kanila, normal na yung zina. Normal na sa zina yung ngayon. Wala nang kasal-kasal live-in na. Ngayon lang nabago yung ganyan kasi nga, yung mga Kristiyano, wala silang batas ng kasal. Nahihirapan sila magpakasal. Kaya nahihirapan ginagawa na nag-live-in sila. So, every time, bawat score nila, kasal, zina yun. Nakuha ninyo? So, nung unang panahon, nung mahigit 1,000, 2,000 years, ganyan dati yung batas. Kahit yung mga hari na mga Roman pati Persian, nag-aasawa sila mga 8 years old, 7 years. May mas mabata pa, ginawa dati, nasawa ng hari. Mga Roman, mga Kristiyano dati. Kaya si Aisha radhiyallahu anha, yung mga Arab, mas matanda pa nga yun eh. Kung i-compare mo sa mga ginawa ng mga European, si Aisha mas matanda siya. Kasi 9 years old hanggang, nakasal niya Rasulullah ata, 9 o 12. Hindi ako nagkamali. Matanda na yun sa kanila. Ang mga Roman, yung mga Persian Empire, kinakasal sa kanila, 5, 6, 7. Nakuha ninyo? So, malalaking tao na kasi dati yung mga tao. Ikaw lang yung maliit, upaw. Maliit ba yan? Malaki. Maliit lang yan. Pilipino ka eh. Pag Pilipino, maliit. Nakuha mo? Hala, tawag dito. So, ganun yung nangyari sa case na ganyan. Kaya hindi sila nagtataka. Yung mga taong hindi na lang naniniwala sa religion, pag sinesearch nila, nagtataka sila. Pero dahil nga ignorant sila sa history. Pero kapag ang tao alam niyo yung history ng Roman, Persian, lahat ng mga naunang panahon, hindi yan magtataka. Nakuha ninyo, kaya dapat alam niyo, pag tinanong kayo ng mga hindi Muslim, nakuha ninyo, bakit pwede mag-asawa ng 4 si upaw? Hindi naman siya pogi. Bakit? Di ba? Nakakagalit yun. Di ba? 4 pwede, ako guwapo, 1 lang pwede. Pero tingnan yung ginagawa ng mga Katoliko. Bawal sa kanila mag-asa ng 2, pero pwede kabit. Di ba? Di ba? Pwede ang girlfriend sa kanila. Ba't sila nagtataka sa asawa? Hindi sila nagtataka sa zina. Nagsizina sila, hindi sila nagugulat kahit lantaran. Pero nagugulat sila sa asawa, yung asawa legal. Nakuha ninyo? Bakit nagugulat sila sa legal, tapos tuwan-tuwa sila sa haram, sa zina? Kahit nga, di ba, yung mga kaedad ninyo, ginagawa, nagzizina sila. Puro sina, iyot dito, iyot doon, iyot sa kabila. Ganun ang ginagawa nila. Di ba? Di ba? Tapos tingnan ninyo, walang kasal. Kayo ba, papayag kayo, yung anak ninyong babae o kapatid ninyo, tirahin lang yan sa gilid, tapos dalhin sa inyo, buntis na? Hindi kayo papayag, di ba? Anong klaseng pag-iisip meron sila? Dahil nga gawain nila sa kapwa nila, so pumapayag na sila na ginagawa sa pamilya nila. Kasi normal na eh. Di ba pansin nyo? Kapag dumating kapatid nila buntis, may boyfriend yan eh. Pero ginagawa niya sa iba rin. So ang nangyari, yung haram kasi, alam niyo yung haram? Yung haram, pag ginagawa ng tao palagi yan, bumabalik sa kanila hanggang sa maging normal na. Kaya tignan ninyo sa kanila. Sa reliyon nila, normal yung zina.
Pero sa atin hindi normal, nagagalit tayo. Kasi hindi normal, haram sa atin yun eh. Naniniwala pa rin tayo, pagiging sagrado. Sagrado. Sagrado yung kasal sa Islam. Sa kanila walang sagrado. Iyot muna bago kasal. Di ba? Ganun ang gawain nila. Punta kayo, saan ba dito sa Dakota, dito lang sa 704, saan dyan may kinasal? Di ba? Sa atin nga, kahit sa masjid lang, basta makasal, okay na tayo. Tingnan nyo yung kaganda ng Islam. Sobrang sagrado ng kasal sa Islam, piniayaw natin mahulog sa zina, kinakagusto natin makasal agad. Sobrang ganda ng Islam. Pero sa kanila, walang kasal-kasal. Tira agad. Go na, pwede na yan. Ginadaan pa sa alak. Basta may alak, may balak. Di ba? Naintindihan ninyo? Kaya ang ganda ng Islam eh. Kasi lahat nasa proseso. Tapos lahat katanggap-tanggap. Nakuha ninyo. Kaya dito, ito sa Dakota, pag nagdadawaan mo lahat yan, maganda yung Dakota eh. Lahat magiging Muslim. Tama? Ang hirap lang sa ating mga Muslim, nahihirapan tayong dawahan yung kapwa Muslim. Eh minsan, kapwa Muslim pa yung kalaban mo dito eh. Turuan mo sa Islam, hindi marunong, nagmamarunong. Tuturuan mo yung Kristiyano, nakikinig. Yung Muslim, ang daming sinasabi, sapakin kita eh. Di ba? Masabihan ka, wahabi ka, boret, dayo mong alam. Di ba? Imbis na makinig, wala. Ang nangyayari sa tao ngayon, ginagawa ng tao ngayon, alam yung ginagawa? Para hindi ka na makapagdawa, binabara ka sa pagitan ng character, alam yung character assassination? Salitang English yan. Halimbawa, nagdadawa ako kay Boret. Nadawa ko. Kapag wala na siyang masabi, pangit mo Ustad, di ka pogi. Di ba? Ay, si Ustad, ang pangit, kulot, ganyan. So, imbis na paringgan niya yung sinasabi kong katotohanan, saan kanya titirahin? Sa ugali. Character assassination ang tawag yan. Ugali ng mga politician yan. Titirahin ka sa itsura mo, imbis na yung point ng argument, yung pinag-uusapan nyo, doon lang, huwag kayong lalabas sa usapan, lalabas siya sa ugali o sa itsura mo. Nakuha ninyo, ganyan yung kinasanayan ng mga tao. Anong punto niyan? Ang punto niyan para maging bobo yung tao ngayon. Kaya ang daming bobo ngayon eh. Di ba? Ang daming bobo ngayon. Huwag na kayo lumayo. Tingnan yung katabi niya. O, tumingin pa. Tumingin pa si upaw sa katabi niya. Akala mo naman, matalino. Di ba? Ang daming bobo ngayon. Dahil sa ganyan ugali, character assassination ang tawag yan. Nakuha ninyo, yung i-reverse nila yung pag-uusap sa hindi dapat pag-usapan. Kulang na lang. Puting tela dito. Oh. Kulang na lang paliguan eh. Wala yan ang tinutukoy yan sa mahirap na pagdadakwa, pagturo sa mga kapwa Muslim ngayon. In character assassination. Ikalawa, sige, i-change topic muna tayo. Ikalawa, yung tao ngayon, ginagamit nila yung sentimental words na hindi naman naayon sa topic. For example, kapag DDS ka, ano yung sinang DDS? Ano yung DDS? Duterte, di ba? Die hard supporter, DDS Duterte, die hard supporters, di ba? Yung maka-Duterte ka, ang tawag sa'yo ng mga dilawan, ng mga pink, ay wala kang utak. Yun ang laban nila. Wala kang utak kapag pro-Duterte ka. So, imbis na ang point of argument natin, ang pinag-uusapan natin yung legal, yung pag-iisip ng legal, ng talino, ang titirahin kanila, mag-iimbento sila ng isang salita, na kung sa yung salita na yung titira sa pagkaugali mo, hindi sa pinakausapan. Hanggang sa maiinis ka lang, hanggang sa lalabas yung ugali mo na pangit dahil nga ang tira nila sa ugali mo. May mga ganyan ang nagiging pamamaraan ng mga kuffar, ng mga kafir, pati ng mga Muslim para lang patunayan nila yung isang haram na ginagawa nila ay pwede sa kanila. Halimbawa, isang tao uminom ng alak. Sa'yo mo haram yan, ganto. Sabihin sa'yo, ikaw nga, ganito eh. Pangit ako, ikaw nga, nanay mo, ganito eh. Imbis na ang usapan doon sa pagitan ng haram, ang gagawin nila, titirahin ka sa ugali mo, pati sa pamilya mo. Di ba? Tapos mag-iimbento sila ng salita, mag-iimbento sila ng salita, na yung salita na yun, gagamitin nila bilang pamimintas sa'yo. Hanggang sa hindi ka makapagdakwa, makapagsalita ng katotohanan. Ayan yung gawain ni Firaun. Kilala niyo si Firaun? Di ba nung dinadawaan siya ni Musa alayhis salam? Alam niyo yung kabila kung bakit hindi nakikinig yung mga Egyptian kay Musa?
At sumusunod pa rin sila kay Fir'aun. Dahil sa ginagawa ni Fir'aun na ganun. Tingnan niyo, halimbawa, sabi ni Fir'aun, nung sinabi ng Allah Ta'ala na sabi ni Musa kay Fir'aun, na, ya Fir'aun, ito si Allah Ta'ala, sumunod ka sa kanyang rububiyya, siya lang ang uluhiyya mo. Ano sabi niya? Innahuma lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Itong si Musa, pati kapatid niya si Harun, kapatid pa rin silang propeta, magkapatid sila. Innahuma la yusahiran. Sila ay magician. Sila ay magician. Bakit sinabi ni Fir'aun na magician to? Samantalang ang point ng pag-uusap natin patungkol sa tauhid ng rububiyya pati uluhiyya, tapos sabi nila magician to. Bakit dinivert nila yung salita sa pagiging ugali ng dalawa samantalang usapan sa tauhid? Bakit? Binigyan ng pangalan ni Fir'aun yung dalawa para kapag narinig ng matanda bata na yung salitang ito, na ito yung pangalan nila, hindi na makikinig yung bata. Despite na sa pangalan pa lang ayaw na ng tao makinig sa kanya, sa title pa lang. Kaya nga tingnan mo yung mga hindi Muslim. Kapag gusto nilang patayin yung mga Muslim, anong tinatawag nila sa Muslim? Terorista. Bakit? Kasi kapag terorista, madaling patayin at maniniwala ang tao na kalaban ka kaagad. Pero kapag sinabi Muslim na inosente, masakit sa loob, di ba? Nadamdamin na isang Muslim na siya pinatay. Pero pag sinabi terorista ang pinatay, tingnan ninyo, wala na kayong nararamdaman. Kasi nga, nakatanik na sa utak ninyo na kapag terorista, masamang tao. Kaya ang ginagawa ng mga Israel nung pinapatay nila ang Palestine, tinatawag nilang terorista para lahat ng mga Muslim, pati Kristiyano, pati lahat ng reliyon, wala nang pakialam mamatay kasi yung buhay nila wala nang kwenta. Gumagamit sila ng salita, pa rin salita na yung katanggap-tanggap sa utak ng tao para lang sabihin na itong haram na to, pwede yan. Kahit tulad ng pagpatay ng inosente ng mga Muslim sa Palestine. Kaya tingnan nyo, lahat kayo parang wala na kayong pakialam. Alam niyo kung bakit? Kasi nauna nang nalason yung pag-iisip ninyo bago pa tinanggap ng puso ninyo na yung mga Palestine doon kapatid ninyo. Kaya kung ano pinapanood ninyo, nagiging toxic na, yung pinapabayaan nyo na. Kasi yung bakit? Kasi nga tinanggap nyo sa utak ninyo na terorista sila, pati sa puso ninyo, kahit kapatid nyo sila sa Islam, hanggang sa nawala ng halaga ng dugo nila. Kasi gumamit sila ng salita na katanggap-tanggap na pwede silang patayin. Nakuha ninyo? Yan yung ginagawa ng mga hindi Muslim ngayon. Halimbawa, nagkagulo sa Dakota, inaway yung mga taga-Masjid ng hindi Muslim. Ang sabi ng kabila, hayaan nyo na yun kasi Wahhabi sila. So, gumamit sila ng salita na yung para katanggap-tanggap na pwede kayong patayin. Na pwede kayong awayin kasi Wahhabi kayo. Pero tignan ninyo, nung nalaman ninyo yung patungkol sa tauhid ng rububiyya ng uluhiyya, nalaman ninyo na sira ulo pala yung iba na nagatawag sa atin ng Wahhabi. Kasi wala pala silang alam, ignorante pala sila. Naiintindihan niyo yung konsepto nun? Ganyan ginagamit ng mga hindi Muslim, pati ng mga bobo, ng mga ignorante para maging bobo rin kayo. Tingnan niyo ngayon, nung unang panahon ng mga nauna, kapag hindi niyo alam na ganito pala yung Wahhabi, maging ignorante kayo habang buhay na maging tanga-tanga. Kasi gusto ng mga tao maging tanga-tanga tayo, maging taga-sunod lang. Yung maging bobo tayo, na wala kang alam, maging sumunod lang tayo sa mga tao. Ganun, kaya yung mga politician, anong ginagawa ng mga politician? Di ba? Ayuda ka lang, akap, akap ka lang, para maging tanga-tanga tayo. Hanggang bigas 300 pesos ka lang. Kaya tingnan mo yung mga Pilipino. Nagreklamo tayo, si Marcos, samantalang ikaw, tinanggap mo yan. Di ba? 300 pesos ka lang din sa barangay. Galit ka sa barangay hall, pero nung eleksyon, binurusahan ka lang 200, okay ka na. Kasi nga, nasa isip, tinaniman ka, maging bobo ka muna. Ganyan ang ginawa ng mga hindi Muslim sa mga Muslim. Ang kanilang strategy, ikakalat muna yung kabobohan sa lahat ng mga tao. Kapag naging bobo na yan, pwede mo mapasunod yan. Kasi alam niyo ba yung marunong lumaban? Yung taong matalino. Di ba? Kapag matalino ka, sa tingin mo, papayag ka maging tagasunod? Hindi. Kaya ang gagawin ng mga tao, gagawin muna bobo lahat ng mga tao para mapasunod nila. Kaya ganyan ginagawa ng mga tao sa eleksyon eh. Aiks, akap, tupad, hanggang sa maging bobo sila. Ngayon yung mga tao natututo na sa Facebook kaya galit na eh. Di ba? Kaya tayo bilang Muslim, mas hindi karapat dapat sa inyo maging bobo kayo. Mga bobo kayo. Di ba? Sino yun? Hindi kami bobo. Si Gadon. Gadon ba yun? Gardon. Hindi kami bobo. Kaya nga, ang kagandahan kapag sa isang tao, kapag mayroong pagtuturo sa Islam, dapat nandun kayo para hindi kayo maging bobo.
Para hindi kayo tinuturuan ng maging bobo lang, na maging tagasunod lang. Nakuha ninyo? Para maintindihan nyo na hindi basta-basta yung pagiging, kapag may natutunan ka sa Islam ay napakahalaga. Para hindi lang kayo maging tagasunod. Nakuha ninyo? Bobo ka ba, Sami? Hindi yan bobo yung Sami. Kasi nagmadrasa yan. Top 1 yan eh. Marami natutunan sa Tauhid yan. Memorize yan na yung Tauhid. Nakuha mo? Matalino yan si Sami. Marami natutunan yan. Diba, Sami? Simple lang yan. Ayan. So, yan ang patungkol. Yan ang dapat malaman ng bawat mga Muslim. Saan na ba tayo nag-stop? Ba tayo napunta doon? Ano yung number 4? Pakibasa mo ulit number 4. Lahat ng pangalan ni Allah ay tumutukoy, sa magkakaibang pangalan, tumutukoy din sa Kanya, at sa magkakaibang katangian, tumutukoy rin sa Kanya. Yun yung number 4. Number 5. Number 5 ay ang mga pangalan ni Allah Ta'ala gayru mahsura fi adad. Hindi yan specific ng number. Wala siyang specific na number. Nakuha ninyo? Tama? Hindi specific na number. Bakit? Kasi sabi sa isang dua ni Propeta Muhammad SAW ay meron yung dua, Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik nawasina biyadik madin fiha kumqadun fiha akhlaq nas'aluka bi kulli ismin huwalak. Humihiling ako sa iyo, ya Allah, sa lahat ng mga pangalan mo. Sa lahat ng mga pangalan mo. Sabi niya, as'aluka bi kulli ismin alladhi sammayta bi nafsak, na tinawag mo sa sarili mo, aw anzaltahu fi kitabik, o kaya ibinaba mo sa libro, sa Quran, aw allamtahu ahada min khalqik, o kaya itinuro mo yung pangalan na to isa sa mga nilalang. At sabi dito, pagkatapos nun, wa masta'tharta bihi fi ilmil ghaiba indak, o kaya yung mga pangalan na itinago mo lang sa sarili mo. So, ibig sabihin, may mga pangalan siya na hindi natin alam. Hindi specific yung number ng pangalan ni Allah. Merong hadith na merong 99 na pangalan si Allah. Tama? Sabi dito naman, hindi specific yung number na pangalan niya. At sabi naman doon 99. Halimbawa, si Asbi, bingi ako ng pera sa kanya. Sabi ko, Asbi, may pera ka ba dyan? Sabi ni Asbi, Ustad, wala akong pera, 5 piso lang. Tumutukoy ba na 5 piso lang lahat ng pera mo nung humingi ako sa'yo dito? Ang punto mo ay, baka yung dala mo ay 5 lang, pero meron ka pang pera sa bahay. So, tumutukoy dun sa 99 na pangalan ni Allah, sinabi niya na 99, pero meron pa siyang mga tinagong mga pangalan na tinuruan lang niya sa mga ibang mga propeta. Nakuha ninyo? So, hindi specific yung pangalan ni Allah sa number. Ano ba? Number 6. Ano yung number 5? Walang specific number. Number 6 ay alala. Number 6, sabi dito na alala. Tawag dito. Anna al-asla fil kalam al-zahir. Al-asla fil kalam al-zahir. Kapag nakakabasa daw tayo sa Quran, ng patungkol sa sifat ni Allah. Ano yung sifat ulit? Katangian ni Allah. Sa Quran, nabasa mo? Sa Quran, ang katangian ni Allah. Sa Quran, nabasa mo ang katangian ni Allah Ta'ala ay al-asluha al-zahir. Ay maniniwala ka kung ano yung nabasa mo, nalantad, yay paniwalaan mo agad. Halimbawa, sabi ni Allah Ta'ala, nilikha niya si Adam ng 2 kamay. Anong lantad doon? Ay 2 kamay. So, hindi mo pwedeng palitan yung 2 kamay at sabihin mo kapangyarihan. Hindi pwede. Nakuha ninyo?
Meron sa English na tinatawag na metaphoric. Sino sa inyo nag-aaral ng English? Yung tinatawag na real world, tapos metaphoric. Mawa ninyo? Alam mo yun, Alfag? Okay, para maintindihan ninyo. Halimbawa, sinabi ko, naghutba kahapon ng Jum'a isang layon. So, ano yung tinutukoy ko doon ng isang layon? Naghutba ay matapang. Ang salita na yun ay tinatawag na metaphoric. Tama? Ngayon, balikan natin yung original na salita. Yung original na salita. Di ba yung metaphoric na yun, hiram lang yun? Hiram lang, nakatangian yun sa layon. Pero tumutukoy yung matapang na tao. Ano yung totoong salita doon naghutba kahapon? Ano yung totoong salita? Matapang na tao ang naghutba, matapang na imam. Pero gawin ko siyang metaphoric, naghutba kahapon ay matapang na metaphoric na layon. Nakuha ninyo? Okay. Kapag nakabasa kayo sa Quran na sifat ni Allah Ta'ala, hindi ka pupunta sa metaphoric. Kung ano yung nabasa mong totoo na salita, hanggang doon ka lang. Nakuha ninyo? Nakuha Masbi? Naintindihan mo? Kasi, okay, bakit? Tuwing kailan ka pupunta sa metaphoric, Asbi? Tuwing kailan mo ginagamit yung metaphoric? Kapag ano? Kapag naintindihan mo na yung totoong salita, saka mo gagamitin yung metaphoric, di ba? Hindi pwede mag-metaphoric ka, tapos hindi mo naintindihan yung original na salita. Nag-gets ninyo? Tama ba? Hindi ka diretso sa kabila, maliban na intindihan mo yung original. Tama ba? Saka ka lilipat sa metaphoric. Nung sinabi ko naghutba yung layon kahapon, automatic, ang unang nasa isip mo, yung original na salita, saka mo hiniram yung ugali ng layon. Saka ka nag-substitution. Substitution na tawag doon, di ba? Tama ba? Ngayon, lipat tayo patungkol sa sifat ng aya ng Allah Ta'ala. Nung sinabi ni Allah Ta'ala may kamay siya, naiintindihan niyo ba ang itsura ng kamay? Hindi. So, bakit ka lilipat sa metaphoric, hindi mo pala lang yung original? At hindi mo na-visualize ang itsura ng kamay? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, mali ang pagkakaunawa ng Asy'ariyah dito. Bakit sinasabihin ng kamay dito kapangyarihan? Hindi pa naman nila alam ang itsura ng kamay. Naintindihan ninyo? Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, annal asla fil kalam al-haqiqa. Ang unang sinusunod natin lagi sa pamantayan kapag nababasa natin. Ang unang sinusunod natin lagi ang pamantayan sa sifat kapag nabasa natin sa Quran, ang kanyang original na salita. Nakuha ninyo? Halimbawa, sabi ni Allah Ta'ala, tajri bi a'yunina, tumakbo ang barko nino sa aming mata. Dalawang meaning nun. Unang-una ay sa aming pangangalaga. Sa aming pangangalaga. Dalawa, may original, meron metaphoric. Tama? Hindi ka pwede lilipat sa metaphoric na i-reject mo yung original. Nakuha ninyo? Tama ba? So, tanggapin natin yung dalawa, yung original pati metaphoric. Ano yung original doon? Na ano? Na? Hindi, sabi ng Allah Ta'ala, tajri bi a'yunina, tumatakbo ang barko ni Nuh, yung barko ni Nuh sa aming mata. Ano yung dalawa, di ba? Sabi natin, ano yung original na salita? Intindihin ninyo, tumatakbo ang barko ni Nuh alayhis salam sa aming mata. Sa aming mata. Ano yung unang original na salita? Ng sifat. Ang sifat ang pinag-uusapan dito. Ano tumutukoy doon? Na mata. Ibig sabihin, may mata. Si Allah Ta'ala. Yun yung original niya. Tapos, nung sinabi na tumatakbo sa mata, ibig sabihin, pinaalagaan din namin yung barko na yun at yung mga nakasakay doon. So, merong original, merong metaphoric. Nung nilikha ni Allah Ta'ala si Adam sa pagitan ng kanyang dalawang kamay, original yon. Nakuha ninyo? So, hindi ka pwede lilipat sa metaphoric tapos itatanggi mo yung original. Kasi nga, hindi mo pa naintindihan yung original. Hindi mo nga nakita ng mata mo, tapos lilipat ka sa metaphoric. Dito sa mundo, kaya gumagamit tayo ng metaphoric kasi nga nawi-witness, nakikita ng mata natin. Tama ba? O minsan naririnig natin. Nakuha ninyo? Nakuha mo upaw?
Sasapakin kita dyan. Huwag kang tawawa. So yun ang tinutukoy doon. Halimbawa, si Allah Ta'ala, nung nilikha niya si Adam, ay doon sa loob ng paraiso. Ang paraiso sa Arabic ay Jannah. Ang ibig sabihin ng Jannah ay hardin. Alam mo yung hardin? Garden. Yung mga taniman. Yun ang ibig sabihin ng Jannah. Maraming puno, maraming halaman. Yun ang ibig sabihin ng Jannah sa Tagalog. Okay, tingnan niyo intindihin niyo ako para may maintindihan kayo dito. Si Allah Ta'ala, nilikha niya si Adam, pinasok niya sa paraiso. Pero sinabi niya Allah Ta'ala, pati ni Propeta Muhammad, walang nakapasok sa paraiso. Ang paraiso, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at. Wala pa nakapasok, nakakita ng mata, wala pa nakarinig ng tainga. So dito, maraming mga nagsalita dito na ang tinutukoy daw na paraiso dito na hardin, kasi ang salitang Jannah ay hardin. Ang tinutukoy daw dito ay, balikan natin yung salita. Ano yung original ng salita ng Jannah? Hardin. Di ba may hardin din sa mundo? So, posible pala si Adam nasa hardin ng mundo. Yun yung una. Kasi nga, ang salitang Japan na hardin. Maraming puno. Ibig sabihin, may pwedeng sa paraiso si Adam. Nakuha ninyo? Sabi doon, nung nagkasala siya, nilagay siya sa mundo. So, ibig sabihin, mula sa mundo. Baka galing ka lang Pilipinas, nilipat ka daw sa Indonesia. Nakuha ninyo? Yun ang pwede. Sinasabi ng iba, pwede daw yun. Tandaan nyo, balikan lang natin yung salita ha. Yung totoong salita. Ikalawa, pwede daw yun si Adam sa mundo, pero ibang dimension. Alam niyo yung dimension? Tama? Alam niyo, nasaan ba yung mga jinn? Nasaan ba nakatira yung mga syaitan? Saan? Saan nakatira yung syaitan? Upaw. Syaitan ka ba? Alam mo kung saan? Saan nakatira yung mga syaitan? Ang impyerno. Kaparusahan ng impyerno. Sa mundo. Nandito rin sila sa mundo. Pero, iba yung kanilang dimension. Pag sinabi mong dimension, iba yung kanilang ginagalawan, iba yung takbuhan nila, iba yung form, yung itsura ng mundo sa kanila. Nakuha ninyo? Ibang itsura ng mundo sa kanila sa mga syaitan. Pero nasa mundo rin sila. Ang impyerno, kaparusahan yun sa kabilang buhay. Ngayon, sinasabi nila, may mga nagsabi na yung paraiso daw ni Adam nasa mundo pero ibang itsura lang daw. Nakuha ninyo? Kasi nga, yung salitang Jannah, yung Jannah, hardin. Ibig sabihin, hardin na ibang dimension. Pero yung totoo nun, yung paraiso pa rin sa kabilang buhay na papasukin ng mga Muslim. Doon pa rin doon galing si Adam, doon din siya babalik. Paano yung ustad? Sabi sa hadis, wala nakapasok. At wala nakarinig. Ba't nandun na siya nakapasok? Tama? Nakuha ninyo? Example, nasa masjid tayo. Lahat tayo sa masjid. Pero ako yung ustad, kayo? Ano kayo? Estudyante. Nasa loob tayo ng masjid pero magkaibang ating level, ating posisyon. Ganon din si Adam. Nakapasok siya, pero yung pagpasok niya, pagsubok sa kanya. At papasok siya sa huling sa yung ulong kiyama, pagmamatay na, bilang gantimpala na sa kanya. Nakuha yung isang lugar pero magkaibang sitwasyon. Tayo, isang lugar tayo, magkaibang sitwasyon. Usad ako, estudyante kayo. Nakuha ninyo? Kasi salitang hardin na yun, yun pa din yun, walang nabago doon. Nakuha ninyo? Kasi bakit? Ang salitang ginamit doon yung original na salita. Hindi ka pwede mag-metaphoric, sabihin mo, ang metaphoric ng hardin dito yung mundo. O hindi ka pwede mag-metaphoric doon, sabihin mo, yung paraiso ng dito, ibang dimension lang, pero sa mundo. Naiintindihan niyo yung punto doon? Yung salita doon na original, hindi mo pwede lumipat sa metaphoric. Kasi binanggit ni Allah Ta'ala yung hardin doon, original pa rin. Na hardin, na paraiso sa kabilang buhay. So hindi mo pwedeng palitan yon. Si Upaw hindi niya naiintindihan. Naiintindihan mo, Upaw? Sige nga, paliwanag mo. Naiintindihan mo, Upaw? Hindi.
Naintindihan ni Upaw. Sana nga naintindihan mo. Nakuha ninyo? So, ang pinakapunto dito, babalikan natin yung number 5 ba? Number 6. Anong sabi sa number 6? Paniwalaan mo. Lantad. Yung lantad, ang tinutukoy na lantad dito, kung anong original na salita. Naintindihan ninyo? Kapag nabasa mo sa Quran. Tama? So, hindi mo pwedeng palitan yun. Sabi mo, ang tumutukoy sa kamay dito kapangyarihan. Bakit? Nakita mo na ba yung kamay ni Allah Ta'ala para magsabihin ka ng ganyan? So, hindi. So, stop ka lang dyan. Huwag ka lang mag-imbento. Nakuha ninyo? So, yan ang kabilang sa ating paniniwala patungkol sa sifat ng katangian ni Allah Ta'ala. Hanggang doon lang. Wala ba kayong tanong? Wa naqulu subhanaka bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.